Magandang gabi sa inyong lahat. Ako nga pala si Amadeus. Hinihiling ko na mag-imbita kayo na makakasama habang nakikinig. Dahil hindi ninyo kakayaning mag-isa ang mga istoryang ibabahagi ko ngayong gabi. Magsisimula na ako. Baryo ng Aragan, Cabugao, Ilocos Sur. May mga lugar na hindi ka tinatakot pagdating mo. Tahimik sila. Maganda at parang wala lang. Pero kapag nakasakit ka kahit hindi mo sinasadya, Jack, may maniningil. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Amboy. Ako ay 76 taong gulang na. At sa buong buhay ko, isa lang ang lugar na hindi ko na muling babalikan hanggang sa aking kamatayan. Noong Disyembre 18, 1977, 18 taong gulang pa lamang ako nito. Nagbakasyon kami sa bahay ng aking lola na si Orang para doon sana magpasko. Hapon na kami nang dumating sa lugar. Napansin ko sobrang tahimik ang baryo. Wala kang asong makikitang pakalat-kalat. Wala ring mga batang naglalaro sa kalsada. Mararamdaman mo ang isang payapa, ngunit nakakapangalaw na lugar. Ito yung lugar na nagbigay sa akin ng trauma na magpasa hanggang ngayon sa edad kong ito ay daladala ko pa. Pagkatapos maghapunan, nagpahinga na kaming buong mag-anak dahil sa pagod na din sa layo ng biyahe. At isa pa, wala din naman kaming pagpipilian dahil nga sobrang tahimik. Wala kang makikitang kahit ano. Kinabukasan, habang nagkakape ako sa bakuran, lumapit ang pinsan kong si Mario. Nagkwentuhan kami, kamustahan at konting biruan. Hanggang sa napunta ang usapan sa kagubatan. Doon niya unang binanggit ang pangalan. Aragon. Ayon sa kanya, si Aragon ay isang diwatang tagapangalaga ng bundok, buhay ng lupa, hininga ng kagubatan. Maganda raw itong si Aragon, pero hindi daw ito maawain. Ayon pa kay Mario, ang sino mang manira ng kagubatan, kinukuha niya. Hindi naman daw ito agad-agad. Hindi ito biglaan. Paunti-unti. Tiniwanan ko lang si Mario noon. At doon nagkamali ako. Isang araw sinama ako ni Lola sa bukid sa tuktok ng bundok. At habang umaakyat kami, napansin ko tila may kakaiba sa lugar. Walang mga ibon sa puno o kahit nagliliparan man lang.
Wala rin akong naririnig na kuliglig. Sobrang tahimik lang. Pagdating namin, agad-agad ay binalaan ako ni Lola Orang. Iho, huwag kang lalayo May pantay itong bundok na ito. Kung hindi ka naniniwala, manong tumahimik at maupo ka lamang kung saan kita iiwanan Binabalaan kita. Hindi ako nagbibiro. Tinawanan ko lang siya. Maya-maya dahil sa pagkainip ay naglakad-lakad ako. Habang naglalakad ako, may gumalaw sa may damuhan. Nakakita ako ng isang itim na ahas. Pero hindi ito normal. Ang katawan noon ay tila parang parisukat. Hindi ito bilog gaya ng karamihan na nakikita natin. Para itong hinulma. At ang balat nito sobrang kinang. Pagka tinatamaan ng liwanag, talaga nga namang nakakasilaw. Hindi ito umatras. Tinitigan lang ako nito ng mata sa mata. Siyempre, dala ng takot at kuryosidad ang ginawa ko, pinagbabato ko yun. Tinamaan ito sa buntot. Pagtama ng bato sa buntot ay nakaramdam ako ng tila ugong. Parang sumigaw ang bundok. Parang meron akong narinig na ungol mula sa ilalim ng lupa. At kinagabihan pagkatapos ng pangyayaring iyon, hindi na ako makatayo. Ang lamig ng katawan ko. Pero basang-basa ako sa pawis. Ang pakiramdam ko, may tila kung anong gumagapang sa loob ng aking katawan. Meron ding tumatawag sa pangalan ko sa kakahuyan. Maya-maya pa ay nagtawag sila lola ng albularyo. Tawagin na lang natin itong si Mang Berto. Nagdasal ito saglit. Maya-maya ay tila nahihintatakutan itong tumitig sa akin. At nagwika. Hindi ito basta yung kanto. May nang may-ari sa bundok. Galit si Aragon. Sinaktan mo raw ang alaga niya at ngayon ikaw ang hinihinging kapalit. Ayon pa kay Mang Berto, kailangan daw ng alay. Manok na itim ang paa at base din sa pagsasalaysay nito. Kung 3 araw ang lumipas at wala pa din daw ang hinihinging alay, hindi na raw ako aabutan ng umaga. Agad-agad naghanap ang mga magulang ko. Nung may nakita sila ay inaali nila agad ang manok sa bundok. Habang inaali ang manok, narinig ko kahit nakahiga ang pagaspas ng mga dahon. Kahit walang hangin, magalaw ang buong sanga ng puno na malapit sa bahay. Ilang saglit lang iyon at maya-maya ay saka pumayapa na ang lugar. Nakaramdam din ako ng matinding antok. Pagkatapos ng 3 araw, biglang bumuti ang pangatang natawan ko. Nanaginip pa ako at sa panaginip ko nakakita ako ng sobrang laking babae. Hawak ako nito sa kamay. Maya-maya pa ay binitawan ako nito. Alam kong siya si Aragon. Ang mga braso nito puro kahoy. Bagamat sobra ang angkin nitong kagandahan, makikita mo sa hilat siya ng mukha nito ang bagsik ng tila may kalaban.
Simula noon nung nakauwi na kami ulit sa Maynila, hindi na ako nagtangkang bumalik pa sa Aragan. Hindi na rin ako nagtangkang magtanong tungkol dito. At ngayon, 76 na ako. At minsan sa panaginip, nakikita ko pa rin ang ahas. Hindi na siya sugatan. At sa likod niya may anino ng isang napakalaking babae. Alam kong nakangiti ito. May mga bundok na hindi basta lupa at may mga diwata na hindi mo kailangan makita para malaman mong buhay sila. At pag binigyan ka ng babala ng kalikasan, maniwala ka. Ikalawang kwento, ang engkanto sa Balingasay. Sa mga lumang kwento sa Siquijor, sinasabing may isang babaeng diwata na namumuno sa mga nilalang na hindi nakikita. Mga engkanto, tagabantay ng gubat at mga espiritu ng dagat. Ayon sa sabi-sabi, hindi raw siya basta-basta nagbibigay ng pangalan. Dahil ayon na din sa mga albularyo, ang pag-alam sa tunay na pangalan ng diwata ay nagbibigay ng kapangyarihan sa tao. Kaya silang alipinin para tumugon sa mga panawagan ng mga ito. Kung iisipin ninyo, karamihan sa mga manggagamot tumatawag ng gabay. Yan ang isa sa dahilan kaya hindi ganoon kadali kuhanin ang pangalan ng mga ito. Maliban na lang kung sila mismo ang pipili sa iyo. Kaya naman yung engkantong ikikwento ngayon ay tinawag lamang siya sa mga bansag na reyna ng Balingasay. Dahil ayon sa iba madalas daw siya nagpapakita malapit sa mga puno ng Balingasay at Balete. Yung iba naman ang tawag sa kanya Reyna sa Lasang. Dahil ayon din sa iba, bantay daw siya ng likas na yaman at mga halamang gamot ng isla. Ang itsura nito ayon sa kwento-kwento ay mukhang babaeng dalaga, maputi at tahimik. Mahaba ang buhok na parang usok sa dilim na mata na kumikislap kapag tinatamaan ng buwan. Wala daw itong anino, tsaka pabaliktad ang paa. Palatandahan daw ito na hindi siya tao. Ayon sa iba, siya daw ang tagapangalaga ng bundok, gubat at dagat. Pinagmumulan din ng kaalaman ng mga mambabarang at albularyo sa isla. Nagbibigay ng biyaya sa may respeto at sumpa sa mapang-abuso. At kada tuwing Biyernes Santo, sinasabing mas malakas ang kanyang presensya. Kaya naman maraming albularyo ang umaakit sa bundok o pumupunta sa gubat para mangalap ng orasyon at halamang gamot. Pero may dala silang alay at dasal. Bakit nga wala silang iisang pangalan? Uulitin ko, kapag daw pinangalanan mo ang diwata para mo na rin ikinulong ang kanyang kapangyarihan. Kaya mas pinipili ng mga taga Siquijor na tawagin siya sa bansag. Hindi niya tunay na pangalan. Igalang siya sa pamamagitan ng katahimikan at pag-iwas sa pangungutya. Sisimulan ko na. Ang kwentong ito ay base sa istorya ng taong nakausap ko. Idinitali niya ito sa akin na walang pag-aalinlangan. Ayon sa kanya, POV niya to ha. Babasahin ko lang kung paano niya ikwento sa akin.
Kasi isinulat ko lang talaga habang nag-uusap kami. Hindi ako naniniwala agad sa mga engkanto, sa mga kwento nito. Lumaki ako sa syudad, sakay ako sa ingay, sa ilaw, sa paliwanag ng mga bagay. Kapag may hindi ako maintindihan, hinahanapan ko ito ng dahilan. Ganun ako mag-isip. Kaya nung napunta ako sa Siquijor dahil sa trabaho, wala akong inaasahang kakaiba. Batid kong may reputasyon ang lugar. Pero reputasyon lang yon para sa akin. Dahil lahat naman ng probinsya may kanya-kanyang kwento. Tahimik ang isla. Hindi yung tahimik na walang buhay, kundi yung tahimik na parang may nakikinig. Unang araw pa lang napansin ko na kapag lumalabas ako ng bahay sa gabi, parang mas mabigat ang hangin. Hindi ito malamig, mabigat. Alam niyo yung parang hangin na humahampas sa katawan mo pero walang langmig. Parang simoy na malakas pero kakaiba yung humidity. Hindi ko alam kung yun ang eksaktong tawag doon. Basta parang may dampi na hindi galing sa simoy. May mga puno ng balingasay sa likod ng tinutuluyan namin. Hindi ko alam kung anong klaseng puno yung iba. Hanggang ituro sa akin ng caretaker. Ayon pa dito, huwag kang pupunta rin ng mag-isa. Sabi niya, casual lang ang tono. Parang paalala lang na huwag madulas sa bato. Sa bato. Hindi ko siya sineryoso. Gabi na nang mangyari yun. Tapos na ang seminar. Maaga pa para matulog. Kaya naman lumabas ako para maglakad-lakad. Hindi dahil sa may hinahanap ako, kundi dahil pakiramdam ko may humihila sa akin palabas. Parang paalala lang na may espasyo pa ako sa labas. At habang naglalakad ako, napansin kong unti-unting nawawala ang mga ilaw ng bahay. Hindi ko agad ito ininda. Sanay akong maglakad ng malayo. Ang kakaiba, habang palayo ako, mas nagiging magaan ang pakiramdam ko. Wala akong nararamdamang kaba o takot. Para bang matagal na akong hindi humihinga ng ganito. At ngayon lang ako pinayagang huminga ulit. Nung gabing iyon, doon ko siya unang nakita. Hindi ko agad napansin kung kailan ako napahinto. Akala ko parang pahinga lang. Isang sandaling pagtigil para makinig sa paligid. Sa Siquijor madalas ganoon. Kapag tahimik ang gabi, parang hinihila ka ditong huminto. May puno ng balingasay sa gilid ng dinadaanan ko. Hindi siya kapansin-pansin dahil hindi naman kakaiba ang itsura nito. Pero sa ilalim niya may isang babaeng nakatayo. Nakatalikod ito at parang may hinihintay. Hindi siya gumagalaw kahit maramdaman niyang naroon ako. Hindi rin ako nagulat. Mas tama siguro sabihin parang inaasahan ko na siya. Maya-maya pa ay nagsalita ito. Hindi ka papagod? Anya. Mahina ang boses, parang galing sa hangin. Hindi ka papagod? Pero matagal ka nang mabigat.
Hindi ko alam kung bakit, pero hindi ko tinanong kung paano niya nalaman ang nararamdaman ko. May mga tanong na kusamang iniiwasan dahil alam mong may kapalit ang sagot. Lumakad siya palayo. Hindi niya ako tinignan kung susunod ba ako. Pero sumunod ako. Hindi dahil pinilit niya ako, kundi dahil parang doon dapat napunta ang mga paa ko. Habang naglalakad kami, napansin ko hindi na ako nag-iisip ng oras. Hindi ko rin hinahanap ang direksyon pa uwi. Ang paligid ay unti-unting nagbago. Hindi ito biglaan, parang dramatic lang ang dating ng pagbabago ng paligid. Mas naging malinaw ang mga hugis, mas tumahimik ang hangin. Maya-maya ay nagsalita ito ulit. Hindi kami nagtatago. Tayo lang ang tumigil-tumingin. Gusto kong itanong kung sino siya, pero naisip ko baka kapag tinanong ko may masirang momentum. Dumating kami sa isang lugar na maliwanag kahit walang malino na pinanggalingan ng ilaw. May tubig na dumadaloy. May mga punong para magkakakilala ang mga ugat dahil magkakarugtong ito. May mga bahay. Hindi rin marami, hindi rin kakaunti, sapat lang para sa mga taong hindi kailangan dumami. May mga babaeng dumaan sa tabi namin. May mga lalaki ring nag-uusap sa malayo. Wala man lang tumitingin sa akin na tulang nagtataka. Para bang normal lang na naroon ako. Bisita ka, sabi niya. Hindi yun tanong, hindi rin yun parang nagpapaalala. Umupo siya sa isang batong makinis na parang matagal nang hinahaplos ng panahon. Saka ako umupo sa tabi niya. Gaya ng una, hindi pa rin ako nito tinitignan. Pero nagsalita itong muli. May mga lugar na hindi binubuksan sa pamamagitan ng paanyaya. Binubuksan sila kapag handa na ang dumaan. Handa sa ano? Tanong ko. Ngumiti siya. Maya-maya nagsalita ulit ito. Handa na, huwag magmadali. Ikinuwento niya ang tungkol sa lupa, hindi bilang ari-arian kundi bilang paalala o bilang alaala kung paanong may mga hangganang hindi ginuguhit kundi nararamdaman. Hindi ito kailangang sabihin sa mga tao, kundi dapat maramdaman nila ito ng kusa kung hanggang saan lang ang dapat nilang puntahan. Kung paanong ang mga punong balingasay ay tinanim para magmarka ng lupa o hindi para magmarka ng lupa, kundi para magpaalala kung saan dapat huminto. Hindi namin kinukuha ang mga tao, sabi niya. Sumasama lang ang mga marunong makinig. Tumahimik siya sandali, saka tumingin sa akin sa unang pagkakataon. Doon ko napansin ang lalim ng mata niya. Wala rin itong anino. Hindi ka namin kailangan. Pero pwede kang manatili. Dagdag nito sa akin. Hindi ako nakaramdam ng anumang takot. Ang naramdaman ko lang ay pagod. Ito yung pagod na hindi mawawala kahit matulog ka. Nagtanong ako. Kapag nanatili ako, ano ang mawawala sa akin? Sumagot ito.
ang pagmamadali at ang bigat ng pagbabalik. Sa puntong iyon, biglang parang bumalik ang lahat. Hindi ko maalala kung paano ako nakabalik. Nakatayo na lang ako kung saan ako mismo naunang huminto. Nawala na rin siya sa tabi ko. Walang pamamaalam. Walang huling salita. Bigla na lang akong nasa tapat ng tinutuluyan namin. Maya-maya tuminog ang telepono ko. May mga boses. May mga nagtanong. Matagal daw akong nawala. Hindi ko sinabi sa kanila ang lahat. Hindi ko rin kayang sabihin. Para sa akin, may mga bagay na kapag binigkas mo, hindi na babalik sa dati ang pakiramdam. Pero minsan, kapag dumadaan ako sa likod ng bahay at naaamoy ko ang hangin, naaalala ko ang sinabi niya. Hindi lahat ng sumasama ay nawawala. May iba, bumabalik lang para magpasya. At sa ilalim ng puno ng baringasay, pakiramdam ko may babaeng nakatitig sa akin. Hindi naghihintay, kundi handang tumanggap kung sakaling magbago ang isip ko. Hanggang dito na lang. Magandang gabi.